So mga tol, matapos pong magpakitang gilas kahapon ng Pilipino influencer na si Salt Papi sa laban niya sa Qatar, kung saan pinabagsak niya lang po sa loob ng round 3 ang kalabang mas malaki na si King Kenny. Bagamat hindi po perfect ang record ni Salt Papi mga tol dahil may mga talo na siya. Pero marami po ang excited mga tol sa tuwing lumalaban itong si Salt Papi dahil kakaiba din po ang punching power nitong si Salt Papi. Maraming nga po ang mga Pinoy fans mga tol ang nagsasabing dapat daw lumabas na si Salt Papi sa comfort zone niya. Ibig sabihin, lumaban na daw dapat ito sa professional boxing dahil may potential daw talaga ito. Sa ngayon mga tol, mukhang masaya na si Salt Papi sa MF Pro. Baka dahil mas malaki ang binabayad sa kanya mga tol sa ganyang laro kaysa sa professional boxing. Sa ngayon mga tol, may edad na nga pong 30 itong si Salt Papi. Samantala, alam na nga po ng karamihan mga tol na kaliwa ni Salt Papi ang nagpabulagta sa kalaban niyang si King Kenny. Yan palang kaliwang suntok mga tol ang pinapractice ni Salt Papi sa locker room bago siya sumabak sa laban. Kaya ang ending mga tol, nagamit niya yung suntok na yan. Biglang pumasok kasi itong si King Kenny mga tol at doon ay pinakawala ni Salt Papi ang kaliwa niya. Hilong-hilong nga po itong si King Kenny mga tol at hindi na itinuloy pa ng referee yung laban. Sa kabilang banda naman mga tol, malungkot na balita naman po ang bumungad sa atin dahil kahapon lang din mga tol, may isang Pinoy naman ang natalo at na-knockout po siya sa bansang Thailand. Yan po ay si Michael Adolfo mga tol. Nakakalaban niya ang kampiyon sa WBC Asian Flyweight na si Danay ng Thailand. Round 4 nga lang po ang tinagal ng Pinoy mga tol. Knockout ang sinapit niya. Dahil dyan mga tol, yan na po ang pangatlong talo ng Pinoy na si Michael Adolfo. Habang umabante naman po ang record ng Thai fighter sa 25 wins, 5 losses, and 1 draw with 13 knockouts. Sa ibang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na si Sam Goodman po ang makakalaban ni Naoya Inoue sa December 24. Marami nga po ang nagsasabi mga tol na matutulad lang daw si Sam Goodman sa mga previous na tinalo ni Inoue na hindi na daw umabot sa desisyon pa. Lahat puro knockout. Pero para kay Inoue mga tol, strongest challenger daw itong si Sam Goodman dahil number 1 contender daw ito sa dalawang sanctioning bodies, ang WBO at IBF. Kaya para kay Inoue mga tol, hindi umano niya hahayaan na ibaba ang guard niya dito kay Sam Goodman. Pagmamalaki pa ni Inoue mga tol, kahit sino pa daw ang iharap sa kanya, lalaban daw siya na may determinasyon na mamatay. So dahil sa ganyang pahayag ni Inoue mga tol, marami ngayon ang nagtatanong kung handa pala siyang mamatay sa laban. Bakit ayaw daw niyang palagan si Casimero na matagal nang naghahamon sa kanya? Pagkikriticize pa kay Inoue mga tol, lahat daw ng itinatapat kay Inoue, itugma daw sa estilo niya. Kaya natatalo daw niya ang mga ito. May nakakalaban naman daw na malakas si Inoue pero wala naman daw footwork o kaya naman hindi magaling umilag. May nakakalaban din daw si Inoue na magaling sa footwork subalit wala naman daw punching power. Kaya tugma daw talaga sa estilo niya ang mga nakakalaban niya. Dagdag pa ng mga fans mga tol, wala pa daw nakakalaban si Naoya Inoue na malakas sumuntok, may footwork at magaling umilag at kayang sumalo ng malakas na suntok. So anong masasabi niyo dyan mga tol?